Larawan na isang malinis at maaliwalas na lugar ang bahagi ng Estero de San Miguel. Malapit po yan sa Malacanang. Pero sa kabilang dulo, marami pa rin nakatira kaya nagkalat pa rin ang basurang bumabara sa Estero. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa isang sulok ng Maynila, may isang malinis na bahagi ang Estero de San Miguel, malapit sa Malacanang. Dito, halos walang makitang basura sa estero. Malayang nakapaglalaro ang mga bata sa lilim ng malaking punong kahoy, sa piling ng mga bulaklak at huni ng mga ibon. Sabi ng mga nakausap namin, nagsimula na ring bumalik ang mga isda. Malayong malayo na sa dating naghihingalong estero, 2 taon lang ang nakalilipas. Doon sa kabilang side ng same estero, no? Yung sa J. Nepomuceno, makakakita ka doon ng 50 school ng mga tilapia, fingerlings ng tilapia. So, I think in terms of water quality, maganda-ganda na talaga siya. Narito ako ngayon sa Picasal Bridge. Itong nasa likuran ko, ito yung Estero de San Miguel. Sa nakikita ko ngayon, medyo malinis na rin siya, wala na siyang basura, at wala na rin ako nakikitang kabahayan sa magkabilang panig. Ngayon, kung tatawid tayo sa Picasal Bridge, ayan, kapag nakatawid ka na dito, eto na yung makikita mo. Mga bahay, ang iba sa kanila nakalawit mismo doon sa estero at marami na ring basura dito. Mula dito, ang Estero de San Miguel ay umaabot hanggang sa bahagi ng Quiapo. Ayon sa Pasig River Rehabilitation Commission, nahihirapan ang pamahalaan na kumbinsihin ang mga naninirahan dito na lisanin na ang lugar. May mga grupo rin yung mga yan na hindi naman sila nagre-resist. Siguro ang kulang na lang natin nga yung information na dapat hindi sila dyan nakatira. Pero by history kasi sinasabi nila 70 years nandun na sila. So yun nahihirapan tayo. Nang makausap namin ang ilang residente, nakarating na sa kanila ang pakiusap ng pamahalaan na alisin ang mga naninirahan sa gilid ng estero. Willing naman po kaming umalis, basta meron po kaming may bibigay po sa amin ng gobyerno na panimula, pang negosyo, okay lang po. Hindi lang pwede lang lipat ka doon, wala ka rin hanap buhay, useless din yun. Nabalitaan din nila ang 18,000 pesos kada pamilya na pabaon ng gobyerno sa mga magsisialis na. Talaga kakasya yun. Mangungupahan pa kami, wala naman kaming bahay dito. Ito lang na alam namin na matitirahan namin dito. Magkano yung 18,000? Sa isang iglap lang nga, isang libre. Pag nabarian, wala na agad, di ba? Sabi ng palasyo, kaligtasan ng mga residente ang unang iniisip ng Pangulo. May mga programa naman daw sa mga ililikas. We don't want the casualties during typhoon season to happen on a yearly basis. We want that eliminated totally. And that's the reason why we're moving them away from the esteros or what we call the danger zones. Lahat naman ng nakausap namin naniniwalang panahon na para buhayin muli ang mga estero at ilog natin. Kabilang na dito ang isang bata na hindi sang-ayon sa ginagawa ng nakatatanda. Sinasabihan ko din po yung tatay ko tapos ayaw niya makinig. Ama, wag kang magtapon ng basura kasi bawal na daw. Pag nagtatapon ng basura sa ilog, ano mangyayari? Babaha. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.